Hello mga kabakyard, for today's video mga kabakyard ay gagawa tayo ng brooder mga kabakyard para sa ating mga alagang manok. So una mga kabakyard, kumuha tayo ng mga tuyong kawayan, ginayat natin, biniak at syempre mga kabakyard, nirelinisan din natin ng konti mga kabakyard, no? So itong una nating step mga kabakyard ay nagsasalan tayo ng kawayan. Ayan, tapos yun na yung ginagawa nating dingding mga kabakyard, no, sa ating brooder. Tapos iipitan lang natin mga kabakyard para naman hindi maghihiwa-hiwalay mga kabakyard, no, yung ating dingding. Kaya yung jowa mo, ipitan mo rin para hindi kayo maghiwalay. So dito sa amin, sagana naman sa kawayan, gahanap ka ng kawayan, makakabili ka naman ng mura lang dito sa amin. At dito marami talagang mga kawayan, marami nagtatanim ng kawayan sa aming lugar. Yan, tapos na natin mga kabakyard nalagyan ng dingding. So itatayo lang natin siya. Tapos yung division naman niya sa loob mga kabakyard, yun naman ang lalagyan natin ng dingding mga kabakyard. So panoorin nyo lang po mga kabakyard, no, yung ating pagdidingding. Medyo hindi natin na fast forward dito mga kabakyard, no, para makita nyo talaga mga kabakyard na mas maganda pala gamitin yung mga tuyong kawayan mga kabakyard. Alam nyo kung bakit mga kabakyard? Madali silang pakuan, isa pa hindi nababasag mga kabakyard, no? Kung makikita nyo mga kabakyard, wala pong basag yung mga kawayan mga kabakyard na ginamit natin. Yan, unlike mga kabakyard sa mga yung kulay green pa siya, hindi pa siya tuyo, pag pinakuan nyo po mga kabakyard ay madali po siyang mabasag. Tapos siya pa, mahirap din yun mga kabakyard linisan. Hindi kagaya pag ganitong tuyo mga kabakyard na madali lang talaga siya linisan. So ito na yun mga kabakyard, yung partition niya sa gitna mga kabakyard ng ating brooder. Optional naman to mga kabakyard, no, yung kalahati niyan pwede nating lagyan ng ipa o rice hole o di kaya buhangin. Tapos yung kabila naman mga kabakyard, so yun yung gagawin nating pinaka taguan ng mga sisiw natin mga kabakyard, no, pagka taglamig. So lalagyan natin yun ng pulidong dingding mga kabakyard na siksik kagaya niyan mga kabakyard. Tapos yung dito naman sa kabila, lalagyan natin ng dingding na medyo malalaki ang siwang. So ang nakapropose na nito mga kabakyard sa brooder ko ay plastic screen, kaso kinapos tayo sa budget mga kabakyard, kaya naman napilitan tayo na ito na lang yung ating gamitin mga kabakyard, mga kawayan, at mas matibay ito mga kabakyard kaysa plastic screen. At alam ko mga kabakyard na tatagal ito kaysa doon sa plastic screen mga kabakyard, no, base na rin sa naging experience ko mga kabakyard sa mga una kong ginagawa na brooder. Ganito lang po mga kabakyard magputol ng hardiplex na walang gamit na grinder mga kabakyard, no. Unang-una mga kabakyard, ang gagawin natin ay guhitan na natin mga kabakyard ng lapis. Tapos pabakatan natin mga kabakyard gamit ang pait mga kabakyard. Ayan, pag medyo malalim na, dahan-dahan na po natin mga kabakyard na pukpukin at ilagay lang natin yung kanto sa mismong kanto ng kahoy para hindi siya masira mga kabakyard. Saka natin kakabit mga kabakyard. Ingat lang din tayo mga kabakyard sa pagpako nitong hardiplex mga kabakyard, no, kasi nga pag nagkamali tayo maaari itong mabasag mga kabakyard. Napakasilan po nito. At dito mga kabakyard, magkakabit lang tayo nung bisagra mga kabakyard, at pagkatapos natin ikabit yung bisagra mga kabakyard ay pwede na nating gamitin yung ating brooder mga kabakyard. Tapos na yung aking brooder. Puro kawayan po yan mga kabakyard, yung brooder natin. So dito mga kabakyard, malalaki ang siwang. Yan. Hanggang dito. Yan siya. Malalaki ang siwang yan. So pag natin dito, siksik. Yan o mga kabakyard, para pag yung mga sisiw doon nilalamig, papasok sila dito. Tapos naka hardiplex yung gilid. Yan po siya. Tapos pag sila naman ay initan dito mga kabakyard, yan sa lugar na to, papasok sila dito. Yan, dito sila magpapalamig. Yan siya, no, yung ating style ng ating brooder. Yan. So tinisting natin mga kabakyard, nilagyan natin ng sisiw. Yan, maluwag lang sila mga kabakyard, ilang piraso lang kasi. Estimated dito mga kabakyard, pag bagong hatch, mga 50 o 60 para mabilis lumaki.
Ayan ito, abinto ko yung mga babae nito mga kabakyard. Abangan yung mga kabakyard, yung mga babae nito, pambinta natin. Mura lang. Yun.